ang muling pagkikita ni Arthur at Tesha. Dahil sa chapter na ito ay dito na nga magsisimula ang pagpasok ni Arthur sa pinaka-prestiyosong paralan. Ngunit ang problema dito mga lads ay ang pagiging scholar mage ni Arthur. Naaakalain ng mga battle mage na isa siyang mahinang scholar. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! Nagsimula ang chapter na ito kung saan ipinakita ang pag-construct ng barko na dumaan talaga sa napakamasusing pamamaraan. At inis nga na sinabi ni Arthur kay Gideon na hindi mo naman siguro kailangang dalhin pa ako dito. Alam mo naman siguro yan. Nasagot naman itong, alam mo bang bawal ang sinuman ng hindi empleyado o miyembro ng konseho sa pasilidad na ito? Na para bang gustong sabihin ni Gideon na napakaswerte ni Arthur na nakapasok sa ganitong facility. Uwi ka ng ating bida, alam naman niya ang patungkol dito at mukhang 8 beses na itong sinabi sa kanya kaya nagpapasalamat siya at sobra siyang na-impress. Kaya habang kumukuha rin ng tubig itong si Gideon, sinabi niya, gano'n naman pala eh. Ngayon kaya mo bang sabihin sa sarili mo yan kasi lagi niyang nakikita ang mukha ni Arthur na isang batang walang utang na loob na walang ginawa kundi lagi na lang naiinip. And it's turned out na lagi pala siyang tinatawagan ni Gideon na hindi man lang sinasagot ni Arthur na dahilan ng pagkasayang na napakaraming scroll communication. Kaya paliwanag ng ating bida na ang hirap din kayang maging masigla kapag lagi na lang nangingistorbo itong si Gideon sa bawat maliit na bahagi ng proyektong to. Uwi ka ni Gideon na kahit na yung mga late night calls na tawag nila, hindi ata sila naging close friends ni Arthur. Sagot ng ating bida, makipagkaibigan ka sa kasing edad mo tanda. Dagdag pa ni Gideon na narinig niyang hindi pa gaano katagal lumipas ang kaarawan ni Arthur at hindi siya makapaniwala na 4 na buwan pala mula doon. Nasagot ng ating bida, tama ka, at mukhang nakalimutan niya na ata dahil sa birthday ng kapatid niya. Napatugon si Gideon na ang birthday party ng kapatid nito ay napakabongga. Ganon din ba ang birthday nito? Sagot ni Arthur, hindi. Gusto lang niya ng small party with family. May kinuha si Gideon sa kanyang packet at sinabi na curious lang siya dahil sobrang elegant ni Arthur sa birthday ng kapatid niya. At ibinigay niya ang isang maliit na kahon at napasabing, heto na, belated happy birthday nga pala, bata. Napatanong si Arthur kung ano to at napasabing hindi mo man lang binalot. Kaya biglang kinuha ni Arthur na ikinagulat ni Gideon dahil gusto niyang buksan lang ni Arthur sa kamay niya. Inilagay muna ng ating bida ang baso ng tubig at dito'y nakita niya na ang laman pala ng box ay isang artifact na kailangan niya. Kaya sobra siyang nagpapasalamat kay Gideon sa paggawa nito para sa kanya. Kaya napangiti ang matanda dahil walang-wala lang daw ito compared sa steam engine blueprint na ibinigay ni Arthur. Napatanong si Gideon na sobra talaga siyang na-curious kung bakit gusto nitong itago ang hindi lang isa kundi 2 elemental attributes na napasabing huwag mo sabihin sa akin na isa kang quadra elemental mage. Haha, nagbibiro lang naman ako. Kaya casual na sinagot ng ating bida. Yeah, tama ka. Isa kong quadra elemental mage. Kaya nabuga tuloy ang lahat ng tubig na ininom ni Gideon sa kanyang tauhan. Hindi makapaniwala si Gideon at napasabing, wait, sigurado ka pa talaga dyan bata. Isa kang quadra elemental. The fact na kailangan mong bracelet na yan, ibig sabihin plano mong itago ang kalahati ng iyong elemental attributes. So bakit mo sinabi sa akin? Kaya pangiti na sinagot ni Arthur, kasi dahil the more malalaman mo kung gaano ko ka-special, the more free stuff ang aking makukuha. Napangiti si Gideon na sobrang na-amaze kay Arthur at sa mga sinabi nito sa kanya ng mga balitang makabagbag damdamin na parabang simpleng utot lang. Huwi ka ni Arthur na sobra din siyang na-impress ni Gideon kung gaano kabilis ang ship na nalikha kaagad at dagdag pa ni Gideon na by the time na pumasok na si Arthur sa school, few days later, ang mga Dika-tissues ay magsisimula ng maglayag. Pagkatapos, habang pauwi na si Arthur, siya ay napaisip na hindi siya makapaniwala kung gaano kabilis tumarbaho ang matanda na si Gideon. Kung iisipin, nagawa niya kaagad ma-organize ang buong steam engine in just a matter of months. Naisip din ni Arthur na kung ang bagong continent na ito ay isang mapanganib na kalaban, hindi siya pwedeng magpabaya sa pag-iinsayo. At dapat ibubuhos niya ang lahat. At dahil sa artifact na ibinigay ni Gideon sa kanya, dapat niyang pagtrabahuan na mas lalong gumaling sa wind and earth magic attribute upang maging kasing level ng kanyang fire and water magic. Biglang nabangga si Arthur, kaya kaagad siyang humingi ng apology dahil parang nawala lang siya ng kaunti. Ngunit bigla nga itong nagalit at napasabing, hoy bata, may nakaharang ba sa mata mo? O isa kang bulag? Habang ang 2 babae na kasama nito ay napasabing hayaan na lamang ang bata dahil sumobra ka lang sa pag-inom ng alak. Samantalang si Arthur ay napaisip kung bakit naman niya papatulan ng isang mababang uri gaya ng taong to.
Hindi na lamang pinansin ni Arthur ang lasinggirong damulag, ngunit parang naapakan ni Arthur ang kanyang ego kaya nagpakilala siya na isa siyang professor at hindi niya papalampasin ng isang batang suwail na walang disiplina at sigurado siyang palpak ang mga magulang nito sa pagpapalaki. Kaya siguro siya na dapat ang tumayong gabay at turuan ng ilang leksyon sa buhay ang batang ito. Bigla niyang kinuha ang tali ng buhok ni Arthur dahil ang lesson 1 daw, ang tunay na lalaki ay dapat maikli ang buhok at maskulado katulad niya. At saka ang lesson 2, kapag humihingi ng sorry sa isang kagaya niya na isang dekalibre, dapat lumuhod sa harapan niya. Kaya hinawakan niya ang ulo ni Arthur upang paluhurin, ngunit nagulat na lamang siya dahil kahit kaunti man lang, hindi niya naigalaw pababa ang ating bida. Kaya sobra siyang nagulat kung ano ang meron sa batang to. Biglang nagsalita si Arthur na napawikang na dahil sa lasing ka, handa akong palampasin ng ginawa mo. Subalit mas mabuting bitawan mo na ako ngayon din na makikitang pinaramdam ng ating bida ang napakatinding gazing with heavy pressure. Napatras na wala sa oras si Mr. Professor dahil sa gulat, kaya parang naglaho ang kalasingan niya sa sobrang inis at napasabing sino ka para magsalita ng ganyan para sa isang professor ng Cyrus Academy. Biglang napatigil si Arthur, kaya parang nagets ni Mr. Professor na papasok ito sa Cyrus Academy at sinabi niya sa ating bida kung magiging estudyante niya ito, mas mabuting magtago ka na lang dahil kapag nandoon tayo sisiguraduhin kong bubugbugin kita sa disiplina. Tinali ni Arthur ang kanyang buhok at pangiti na sinabi, aasahan ko yan, Mr. Professor, habang tinos ang pendant na nakuha niya, kapalit ang tali ng kanyang buhok. Kaya hindi makapaniwala si Mr. Professor kung paanong nakuha ang kanyang pendant na hindi niya namamalayan. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa mansyon at nakabalik na nga si Arthur. Ngunit sa pagpasok niya, bigla siyang sinorpresa ni Ellie at Selvi. Ngunit wala epek ang dalawa, gamit ang wind elemental attribute. Kaya napasimangot na lamang sina Ellie at Selvi dahil hindi daw ito fair. Ngunit si Arthur ay napatanong kagad kung nasaan ang mama nila. Napangiti si Ellie dahil nasa living room daw ang lahat, kasama si Elijah, dahil mayroon daw silang package galing sa Cyrus Academy. Kaya nang nakapunta si Arthur sa living room, sobrang excited ng lahat na makita ang nilalaman ng package, na makikita sa ngiti ni Elijah ang kasiyahan nang nakita ang kanyang uniform. Ibinigay ni Alice ang package para kay Arthur na may nakasulat na welcome to Cyrus Academy at dito'y pumasok sa isipan ng ating bida ang lahat ng kanyang pinagdaanan sa buhay na ang batang ulila na naging hari at bigla na lamang naging infant baby pagkatapos naging adventurer at ngayon finally mukhang isa na rin siyang estudyante. Samantalang ipinakita nga rin itong si Lucas Wikes na napatanaw dahil papasok na rin siya bukas at si Princess Catelyn Glader naman ay handa na rin para bukas, nagpapaganda para kay Arthur. Habang si Princess Tesha Eralet minamasdan ng isang litrato na binabalik tanaw ang mga masasayang alaala kasama si Arthur at si Arthur naman ay napasabi sa sarili ilang aral pa kaya ang ibubunyag ng mundong ito para sa kanya. How ironic mga lads, ang tatlong ito ay parang iniisip nila si Arthur pero si Arthur iba ang iniisip niya. Kinabukasan, ginising ni Elijah si Arthur dahil hindi sila dapat malate sa first day of school nila. Ngunit itong si Arthur at Selvi ay sobrang himbingang tulog na makikitang nakangiti pa itong si Selvi. Subalit sa paggilid ni Arthur, kinuha niya ang kumot nito na sobrang ikinainis ng Mana Beast kaya biglang nag-activate ang kanyang demon form at dumiretso sa pagtalon towards Elijah na makikitang nag-ala Wolverine na nga itong si Selvi mga lods. Kaya habang himbing ang pagtulog ni Arthur, si Elijah naman ay binugbog ni Selvi. Maya-maya, biglang tumayo si Arthur at napasabing gising na talaga siya at bigyan lang siya ng 5 minutes, handa na siyang bumaba habang ang mukha ni Elijah ay napuno na ng kalmot at si Selvi hindi pa tapos sa kanyang ginagawa. Nagpalit na ng damit si Arthur at sinabi ni Elijah na hindi pa rin siya makapaniwala na pinili ni Arthur ang pagpasok sa Cyrus bilang scholar mage. Nasagot naman ng ating bida, bakit naman hindi? Di ba sinabi ko na gusto kong matuto ng Magic Fury? Tugon ni Elijah na alam naman niya. Ngunit pwede namang gawin niya ni Arthur sa pamamagitan ng pagkuha ng mga elective. Hindi yung iikot na lamang ang buhay nito sa academics. Paliwanag ni Arthur na makipaglaban sa mga kasing edad niya ay hindi naman talaga nakaka-interes para sa kanya. At saka, kukuha pa rin naman siya ng mga iilang battle mage na klase. Kaya napatagon nitong si Elijah na alam naman niya ang bagay na yan. Ngunit narinig kasi niya na laging minamalit ng mga battle mage yung mga estudyante ng mga scholar mage. Kung saan napasagot nga itong si Arthur na wikang,
Ah, ganun ba? Nag-aalala ka ba para sa akin? Kaya napauwi ka itong si Elijah, nagkukunwari ka pa. Nag-aalala ko sa estudyante na ipapadala sa medical ward dahil minamaliit ka. Kung kaya't napatawa na lamang si Arthur at sinabing, huwag kang mag-alala, susubukan kong magpakabait. Lumabas na sina Arthur sa kwarto upang kumain, habang si Ellie ay napasabing hindi ata patas to. Gusto ko rin pumasok sa Cyrus. Kaya tugon ni Arthur, edi huwag kang magpabaya sa training. Samantalang nag-request naman itong si Elijah kay Alice na pagalingin ng mukha niya. Kaya napatawa na lamang itong si Alice na napatanong kung anong ginawa niya kay Selvi. Wika ni Ray na hindi talaga siya makapaniwala na papasok na ngayon ang anak nila sa Cyrus Academy. At mukhang napalaki talaga nila ng maayos ang anak nila. Sagot naman ni Alice, anong ibig mong sabihin? Ako lang ang nagpalaki sa kanila. Kaya parang na-realize nga ni Ray na ang naging contribution lang niya sa pagpapalaki ng bata ay ang pagturo ng self-defense. Kaya sinabi ni Alice, buti alam mo. Maya-maya, paalis na sina Arthur sa mansyon at sinabi niya na susubukan niyang umuwi sa bahay kung kaya niya. At hinawakan niya ang ulo ng kapatid niya at pinagsabihan na magpakabait kay mama at papa. At pinalahanan din niya na ang pendant na ibinigay niya ay dapat lagi nitong sinusuot. At napatanong nga itong si Ray kung wala man lang ba last word si Arthur para sa kanyang ama. Nasagot naman ng ating bida, huwag mo palang sunugin ang bahay kapag nagde-training. Kaya napangiti na lamang si Ray na napasabing, pilyo ka talaga. Pagkatapos, sinabi na lamang ni Arthur, nandito na pala tayo, kung saan ipinakita ang napakalaki at eleganteng paralan. Dumating rin ang ibang mga estudyante sa kayang kanilang mga service manabist at yung iba ay gumamit ng kapangyarihan. Tinawag ang lahat ng estudyante na gumawa ng single line sa harap ng White Central Building at pinalahanan sila na ang attendance ng entrance ceremony ay mandatory. Kaya gumawa ng single line ng lahat ng estudyante papunta sa loob ng White Central Building at dito'y nakita nila ang napakalawak at napakagandang interior design habang ang mga estudyante ay nagkatsikahan. Tinawag ang pangalan ni Elijah Knight upang pumunta sa harap ng lamesa na may bolang kristal na nakapatong at kinilala siya bilang Battle Mage candidate na may affinity para sa Earth Magic. Sumunod na tinawag si Arthur Lewayne, isang Scholar Mage, ngunit nagulat ang babae sa kanyang nalaman dahil nakita niya ang Earth and Wind Magic. Kaya casual na napatanong si Arthur kung may problema ba at nabangiti na lamang itong si Elijah na sinabi na nasurpresa lang ang babae na isa kang dual elemental mage. Kaya napalingon-lingon na lamang ang babae at pinapunta kaagad sila para pumasok sa loob. Nagulat sina Arthur at Elijah dahil hindi nila inasahang may mga estudyante na pala na nakaupo sa loob at mukhang wala na atang bakanting upuan. Sobrang ingay sa loob, halos lahat ng estudyante ay nag-uusap at habang naghahanap sila ng maupuan, nakita ni Elijah na may mga battle mage na nakaupo doon. Kaya nagpakilala din siya na isa rin siyang battle mage para makipagkaibigan at napangiti nga ang dalawang estudyante na battle mage dahil nakakita sila ng isang mahinang scholar. Ngunit nang sinabi ni Arthur, paumanhin, maaari ba akong dumaan? Na makikitang ipinaramdam ng ating bida ang napakabigat na presensya at tinitigan nito ng maigi ni Selvi. Kaya parang nagmimistulang mga alila tuloy ang dalawa na pinadaan si Arthur. Habang nakaupo, napasimangot na lamang ang ating bida dahil nakalimutan daw niya na napakaingay nga pala mga bata na kaedad niya para lang magkaroon ng kaibigan. Biglang umapaw ang wind elemental attribute sa podium at unti-unti ditong lumitaw ang direktor ng Cyrus Academy na si Director Cynthia Goodsky na bigla na lamang napakindat kaya nagulat nga bigla si Arthur. Itinaas ng direktor ang kanyang kamay at gumawa ng kakaibang snap kung saan naipasok niya lahat ng estudyante gamit ang kanyang sound barrier kaya ang mga nag-uusap na estudyante ay napansin na lamang nila na hindi na sila makapagsalita. Napangiti na lamang si Arthur sa sobrang amaze. Alam naman niya na kayang gumamit ng sound magic ang direktor, ngunit hindi siya makapaniwala na napaka-skilled nito para i-compass ang buong building. Humingi ng patawad ang direktor sa kanyang rudeness, ngunit talagang ayaw niyang nagsasalita ng malakas. Hindi ito maganda para sa kanyang lalamunan lalo na't may edad na siya. Dagdag pa niya na kinagagalak niyang batiin ng lahat, ang mga magiging future leader, ang mga scholar at ang powerhouse ng Dikatin. Siya si Cynthia Goodsky, ang director ng Cyrus Academy. Wika niya na habang iniisip niya na magbigay ng mahaba at medyo nakakabagot na talumpati, napagtanto niya na napaka-special nga pala ng taong ito. Ikinararangal niyang sabihin na mula nang itinatag ang institusyong ito, kailanman na hindi sila nagkaroon ng ganito karaming elf at dwarf na dumalo gaya ng araw na ito.
Dahil dito, sino pa ba ang nararapat na magbigay ng mainit na pagtanggap sa inyong lahat, kundi ang mismong mga estudyanteng magbibigay gabay at tinig sa bawat isa. Isang masigabong palakpakan para sa mga miyembro ng Student Council ng Cyrus Academy. Nagsisipalakpakan ng lahat, nagpakilala isa-isa ang mga student council at ipinakita din dito si Lilia Helsty. Kaya sobrang na-amaze si Elijah at sinabihan niya si Arthur na dapat silang mag-cheer for Lilia. At ipinakita rin ang isang batang lalaki na kasama sa student council. Ngunit nang biglang nag-step in ang isang estudyante na naka-high heel na biglang nagpatahimik sa lahat habang si Elijah ay namula ang pisngi nang wala sa oras nang nakita ang panghuling pumasok at si Selby naman ay biglang sumigla dahil nakita niya ang mama niya. Samantalang si Arthur ay pasimpleng napangiti na sinabi sa isipan, "Long time no see, Tess." At dito ipinakita ang isang napakagandang prinsesa ng Kingdom of Eleanor na si Tessa Eralet. At dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lods. Huwag mo sanang kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!